Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpili ni Jesus ng 12 alagad. Sila ay mga ordinaryong tao, mangingisda, maniningil ng buwis, tahimik, impulsibo, matapang, mahina, walang espesyal sa kanila sa paningin ng mundo. Pero sa mata ng Diyos, sila ay tinawag, pinili at isinugo. Ito rin ang kwento nating lahat. Tayong lahat ay may panawagan. Tayong lahat ay may misyon. At ang misyon na ito ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos na tumawag sa atin. Sa Ebanghelyo, binanggit ang pangalan ng bawat alagad, isa-isa. Simon na tinatawag na Pedro, Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo, Santiago anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon ang masigasig, at si Judas Iscariote. Hindi ito simpleng listahan. Ito ay paalala na ang Diyos ay tumatawag sa bawat isa sa atin ng personal. May pangalan. Walang panawagan na generic. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi para sa lahat lang, kundi para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa. Ibig sabihin, may kwento tayong lahat sa Diyos. At sa kwentong iyon, may bahagi tayong dapat gampanan. Isipin natin ang mga alagad. Si Pedro, madalas magkamali at natatakot. Si Tomas, masyadong mapagduda. Si Mateo na dating tax collector, kinamumuhian, kinasusuklaman ng marami. Si Judas na sa bandang huli, nagtaksil. Pero sila pa rin ang pinili ni Jesus. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil ang Diyos ay tumatawag hindi dahil tayo handa, kundi para ihanda niya tayo. Kaya huwag tayong matakot sa ating kahinaan. Ang mahalaga ay ang ating pagtugon. Matapos silang tawagin at piliin, isinugo niya sila upang ipahayag ang isang mensahe. Ang kaharian ng langit ay malapit na. Ito ang misyon nila at ito rin ang misyon natin. Sa ating sariling tahanan, trabaho, komunidad, tayo rin ay isinugo upang ipadama ang presensya ng Diyos. Sa panahon ng galit, ikaw ay tinatawag magdala ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, ikaw ang inaasahang magsalita ng pag-asa. Sa mundo ng kasinungalingan, ikaw ang tinatawagan upang maging saksi sa katotohanan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lang darating, ito ay dumarating na sa pamamagitan ng mga alagad niya ngayon, ikaw at ako. Mga kapatid, minsan, ang tingin natin sa salitang alagad ay para lang sa mga pare, sa mga madre o misyonero. Pero ang totoo, ang pagiging alagad ay panawagan ng lahat ng binyagan. Ikaw na nanay o tatay,
na nagtuturo ng pananampalataya sa anak, ikaw na kabataang lumalaban sa kasamaan ng mundo, ikaw na simpleng manggagawa na tapat at may malasakit, lahat tayo ay alagad. Ang hamon, hindi lang tayo tawagin kundi tumugon. Hindi lang pumili kundi isugo ang sarili. Kaya nga pag nilayan natin, paano ko isinasabuhay ang aking pagiging alagad sa araw-araw? May mga pagkakataon ba na tinatawag ako ng Diyos pero nagbubulag-bulagan ako? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa pagtawag mo sa akin sa kabila ng aking kahinaan. Hindi mo ako tinawag dahil sa aking galing, kundi dahil sa iyong pag-ibig na may layunin. Turuan mo akong tumugon. Ihanda mo ang puso ko upang maging daluyan ng iyong kaharian. At ipadala mo ako kung saan maraming sugatan, nawawala at naghahanap ng liwanag. Gawin mo akong tunay na alagad na hindi lamang tagapakinig ng salita, kundi tagapagdala ng iyong presensya sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.